At gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na mismong sa aking bibig, mismong ako pong pinagaling ng Panginoon, mismong ako pong may sakit ang magsaysay o magsabi sa inyo o magkwento kung papaano po ako nakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kinabukasan po ng umaga, Lunes, ako po ay nakipagkita doon sa aking doktor. Kasi nga po, para din mahingi natin yung kanyang opinion. Yun po, ang sabi po sa akin ng doktor, meron nga daw po akong pneumonia. At yung pong pneumonia, natitrigger niya po yung aking heart, yung aking pong puso. Bumibilis po yung pintig ng tibok ng aking puso, kaya po hinihingal po ako. Ang sabi po ng doktor, baka mamaya sa sobrang bilis ng tibok ng puso mo, malagot yan. Paano ang gagawin natin? Hindi naman natin mahahabol na yan. Yan po ang sabi ng doktor. At ang gusto nga po, ang ipinapayo nga po sa akin ng doktor, ako po ay ma-confine, ako po ay i-admit para ako po ay ma-monitor. Kasi daw po may tubig na yung aking baga at yung pong aking heartbeat mabilis. Yun po yung concern ng doktor, kaya po ako pinapayuhan na ako po ay mamalagi muna sa ospital. Alam niyo po mga kapatid, bago po pala ako pupunta sa ospital, bago ako magpa-confine, sabi ko kay Brad Willie, pag-pray mo naman yung aking pneumonia kasi sabi ng doktor may tubig daw ako sa baga. Di pinag-pray po ako ni Brad Willie. Ano niyo po mga kapatid, nung ipinag-pray po ako ni Brad Willie dito, yung pong aking dibdib para po akong si Jackwave. Alam niyo po yung parang yung nawala ng hininga na pinapump. Ganun pong kalakas yung vibrate. Kaya po nung ako umalis dito, alam ko pong yung aking pneumonia okay na. Ano po, sa pananampalataya at saka doon po sa naramdaman ko nung after ipag-pray ako ni Brad Willie. Kaya po, yung doktor ko nag-concentrate na lang doon sa puso ko dahil nga po mabilis Yung pneumonia ano na lang po yun side issues na lang po yun. Yan talaga concern niya yung aking heart Ngayon po, nung pong diniscuss sa akin ng doktor yung mga findings niya, pag-alis ng doktor, ipinag-pray po ako ni Brad Willie sa loob ng ospital. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay ipag-pray ni kapatid na Willie, pumikit po ako habang nananalangin si Brad Willie, nakapatong po yung kanyang kamay sa aking dibdib. Alam niyo po mga kapatid, habang nakapikit ako, maliwanag na puro bituin ang aking nakikita na umiikot po sa aking paningin. Ngayon po, nung pong matapos ng manalangin si kapatid na Willie, bigla pong nawala yung mga liwanag, biglang nag-blackout sa aking paningin. Kaya nga po nung patapos ng ako ipag-pray ni Brad Willie pumikit pa po uli ako, baka ako bakit ako uli yung puti na nakita ko, hindi ko na po nakita mga kapatid Binanggit ko po kay kapatid na Willie. Sabi ko, Brad Willie, habang pinapanalangin mo kanina, nakapikit ako, maliwanag ang nakikita ko, maraming bituin. Sabi niya, yun na yung Holy Spirit. Yun na yung kagaligan. Gumagalaw na, kumikilos na sa'yo. Amen.
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live. June 1, 2025, araw po ng linggo. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Atin pong wini-welcome ngayong umaga. Ang mga nasa Facebook Live, 7 ang ating mga ka-Bible study. Sa YouTube Live naman po, 14 ang ating mga ka-Bible study. Salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po'y tuwing linggo, alas 9 ng umaga, at kapag ka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi ang umpisa. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor, na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification pagka tayo po'y may live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Salamat po sa Diyos, unang-una, na nagbigay sa atin ng mabuting pagkakataon para tayo po'y makapag-aral ng mga salita ng Diyos. At kung nakahanda na po kayo, tayo po'y agad na pong mag-umpisa dito po sa ating paksa na pag-aaralan at ipagpapatuloy kung bakit hindi sina Eli Soriano at Daniel Rason ang tinutukoy na prinsipe at puno sa hula ni Propeta Jeremias ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa na noong nakaraang linggo'y ating inumpisahan, na pag-aralan at sa araw na ito'y atin pong ipagpapatuloy. Dito po sa ating paksa, mga kapatid, mag-review lang tayo sandali. Pagka binasa natin yung Jeremias 30:21, ganito po ang nakasulat po sa talata, at ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. Ito pong talatang ito, mga kapatid, dito po nagbatay si Brother Eli Soriano para po siya at yung kanyang pamangkin na si Daniel Rason magkaroon ng tinatawag na kahalalan sa iglesia. Para sila magkaroon ng authority, para sila magpakilala bilang mga sugo ng Diyos. Ayan, meron daw kasing hula na natupad sa kanilang magtiyuhin. Ito nga pong Jeremias 30:21. At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung salitang prinsipe para umayon doon sa nasa isip ni Brad Eli na sila yan. Binago po niya yung salitang prinsipe. Ginawa niyang taga-akay. Brad Ray, natatandaan niyo yon. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. Ang ginawa po dyan ni Brad Eli Soriano, yung salitang prinsipe, pinalitan ng taga-akay. At ang paliwanag na ibinigay niya, yan ika ay sa iglesia. Dapat ika ang mamumuno sa iglesia, anak sa iglesia. Ako ika, dito rin ako sa iglesia ipinanganak. Si kapatid na Daniel, dito rin sa iglesia ipinanganak. Hindi kami galing sa ibang iglesia. Hindi kami nabautismuhan sa ibang iglesia. Brother Jerry, natatandaan niyo po yon. Ayan, meron tayo pong kapatid, galing Padang Cavite, 13 Martires, Cavite. Ngayon po ay dumalo dito po sa Baliwag, Bulacan. Imagine that. Sa ating mga Bible study,
Brother Jerry, siya po ay ex-MCGI. Matagal na pong nanonood sa atin. Sabi niya, gusto ko makita si Brad Willie ng personal. O kaya po siya madaling araw ng alas 5 ng madaling araw nagbiyahe na from 13 Martires, Cavite. At yun nga po nakarating ngayon dito sa ating pagkakatipon sa Balibag, Bulacan. Talagang pagka ang tao ay nandun talaga yung pagpupursige. Tama po. Malayo mat malapit din, pilit ko ring mararating. Di ba? May ganong awit. At pag talaga gusto, pagka talaga gusto, sabi nga pagka ayaw, maraming dahilan. Ano po, pag ayaw? Pag gusto, may paraan. Amen. Ngayon, sana ma-inspired po kayo doon sa effort ng ating kapatid, Brother Jerry, na mula Cavite, 13 Martires, nag-commute lang po, para lang po makarating dito po sa Balibag, Bulacan. June 12, yung ating ipinag-aanyayang Exiters get-together. June 12, alas 2 po ng hapon, yung mga MCGI Exiters, kung gusto po ninyo, at wala naman kayong gagawin sa Independence Day, holiday naman yan, kayo po ay pumasyal dito po sa Balibag, Bulacan. Sumadya po kayo dito at mag-get together tayo dito at magkaroon ng salo-salo. Libre po yung handa, wala hong bayad yun. Meron ho kasing naninira na yun daw ihahanda ko sa June 12 na pansit. Para maibenta. Talaga hong maraming ang gustong gawin ni manira lang. Yun nga yung aking blowout birthday blowout ko na yun sa June 12. Advance ko na yung birthday ko na June 21 sa June 12 para nga dito sa get together ng mga MCGI Exiters. June 12, meron din po tayong water baptism, alas 11 po ng umaga isasagawa. Yung mga gusto pong tumanggap na po ng water baptism, June 12, alas 11 po ng umaga yung paglulubog. Kaya dapat po mga 10 o'clock ng umaga narito na po yung mga magpapabautismo. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, dyan po naman isasagawa yung ating get-together ng mga Exiters. At meron tayo dyang question and answer portion. Yung mga nami-miss na po yung tanungan, tanong-sagot. May mga nag-request po sa atin na maglagay tayo ng Q&A sa ating get-together. Para sa mga Exiters ng MCGI, bibigyan po natin ng pagkakataon ang inyong mga tanong ay masagot pagka kayo po ay narito sa June 12. Samantala, tayo po'y magbalik na po dito sa ating paksa na pinag-aaralan. Jeremias 30:21, ang kanilang prinsipe, yung talagang dapat na salita na nakasulat. Ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila at ang kanilang puno ay magbubula sa gitna nila. Bakit tayo tumututol na hindi yan sina Eli Soriano at Daniel Rason? May nagsasabi, ito raw ating grupo ay duplicate sa MCGI. Sabi doong matanda, yung matandang Felix. Ito raw ating grupo ay duplicate lang sa MCGI. Sabi ko, kung nag-iisip yung matanda at maayos pa siyang mag-isip, paano tayo naging duplicate? Kontra nga tayo sa MCGI. Pagka-duplicate, pareho. Tama po, pareho ng paniniwala. Salungat nga tayo sa MCGI. Paano naging duplicate? Naman. Ang MCGI, ang kanilang tindig, stand, dito po sa Jeremias 30:21, yung tinutukoy na prinsipe na pinalitan ng salitang taga-akay, at yung puno dito, si Soriano at si Rason. Pinagtigisahan nga nung magtsuhin yan
Yung prinsipe, yung taga-akay, si Rason. Yun namang puno, si Soriano. Bakit tayo tutol dyan? Hindi tayo sang-ayon. Kasi pag tinuloy mo yung basa, at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Yun pong tinutukoy dito na prinsipe at puno, ginamitan ng salita o panghalip na siya. Ang siya po, singular. Ang siya na panghalip, pang-isahan yun. Kung ito'y sina Eli Soriano at Daniel Rason, dapat po ang panghalip na ginamit, aking palalapitin sila. At sila'y lalapit sa akin. Tama po ba? Yan. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, pwede po ba kayong mag-comment dyan, magbigay ng inyong sagot? Doon pa lang po sa pronoun o panghalip na ginamit. Tayo naman po'y nakapag-aral kahit papano. Tama po ba? Ako, nakapagtapos ako kahit ng high school. Natandaan ko yung paggamit ng panghalip. Pagka pang-isahan o pang-maramihan. Kahit elementary po, alam na yan Tama po. Diyan pa lang po sa pag-uusap na yan. Paano yung magtsuhin yan? Na sina Eli Soriano at Daniel Rason. Yung prinsipe at puno. Sa ginamit na panghalip, pang-isahan lang Aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Isang person lang po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, sino po yung prinsipe at puno na sabi ng Diyos aking palalapitin siya? Si Jesus Christ po iyon. Gawa 5:30 hanggang 31. Basahin ko po mga kapatid. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos na kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Nabasa po ba yung prinsipe? Nabasa. Sino po yung prinsipe? Si Jesus Christ. Amen. Hindi si Daniel Rason. Huwag nyo na pong ipilit. Nabasa naman letra por letra, ang prinsipe sa Israel po yan. Israel po ang tinutukoy sa hula ng propeta Jeremias. Prinsipe sa Israel, hindi ho sa iglesia. Huwag yung ipilit na sa iglesia yung hinuhulaan ng propeta Jeremias. Ang iglesia po'y sa bagong tipan. Amen. Wala namang iglesia sa lumang tipan naman. Minsan nakakagigil din nakakapikon. Pag kami mga makukulit, pagpipilitan sa matandang tipan, may iglesia. Samantalang yung iglesia namutawi, lumabas sa bibig ni Jesus Christ. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kay Apostol Pedro niya sinabi yun Sa aklat ng bagong tipan, yung iglesia. Naintindihan po ng ating mga kapatid, ng ating mga ka-Bible study. Lalo po noong mga nandyan po sa MCGI, yung mga closet and exiters. Para kayo po'y makamove on talaga, kailangang maitapon sa basurahan yung mga naituro sa inyo ni Brad Eli Soriano. Tama po ba? Bitawan nyo yan. Kasi hanggat hindi binibitawan yung mga turo ni Brad Eli Soriano, hindi kayo makakamove on. Hindi kayo ganap na exiter pagka hindi nyo po natalikuran si Brad Eli. Yun lang po yung aking brotherly advice sa talagang mga gustong makamove on, talagang mga gusto na mag-exit sa MCGI, it's high time and it's about time na bitawan nyo na si Brad Eli Soriano.
Ako po sa umpisa naging mahirap din sa akin gawin yon. Bakit? Kasi may pinagsamahan kami ng tao. Baka nga yung pinagsamahan namin ni Brad Eli, hindi nyo po naranasan eh. Ako nagtataka, ba't sila hirap bitawan si Brad Eli? Hindi na ba nila nakasama sa hapagkainan? Hindi nila nakasamang kumain sa isang mesa. Si Brad Eli, hindi naman sa sa pagtataas ng bangko, pinagluluto pa ako noon eh. Tapos kayo ang masyadong kay Brad Eli, masyado kayong panatiko. Yun pinagluluto pa ako nung araw eh. Brad Willie, anong paborito mong ulam? Brad Eli, kare-kare. O sige ka, pagluluto kita ng kare-kare. Ganun totoo po yun. Ganoon kabait si Brad Eli sa akin. Pagka ang usapan ni pantao, mabait na tao yan, mahusay makisama yan. Walang pinipili, marunong yang makipag-usap kahit kangino. Mayaman, mahirap, kaya niyang kausapin. Di kagaya ni KDR. Pang mayaman lang yan. Si KDR namimili ng kausap yan. Sa mga mapepera, doon siya magbibigay ng oras. Pero pag wala kang pera, di ka papasinin yan. Si Brad Eli marunong makibagay sa lahat ng tao yan eh. Napapasin niyo po ba sa akin? Si Brad Eli kaya kong purihin. Kaya ko siyang kaya kong sabihin yung magagandang bagay kay Brad Eli kasi wala akong bitterness. Kaya ko rin siyang punahin. Kaya ko rin sabihin yung mga mali ni Brad Eli. Kumbaga si Brother Willie, patas lang. Gusto niyo makarinig ng magaganda kay Brad Eli? Magwekwento ko na magaganda. Gusto niyo makarinig ng mga mali kay Brad Eli? Masasabi ko rin. Yung iba kasi, wag na raw pag-usapan si Brad Eli kasi patay na. Kung may malimang mga nagawa, patay na, hindi na kayang ipagtanggol ng sarili. Ayaw nilang mapag-usapan yung mga mali ni Brad Eli. Pero pinopromote pa rin si Brad Eli. Ito natutunan ko kay Brad Eli. Ganito ang sabi ni Brad Eli dyan eh. Kaya lumalabas, panatiko pa rin sila kay Brad Eli. Kasi pagka hindi ka na panatiko, pwede mong sabihin yung maganda at pangit kay Brad Eli. Amen. Kagaya po nung nangyayari sa akin. Sabi ko nga, nung umpisa, hirap din akong bitawan si Brad Eli dahil siya parang naging tatay sa akin yan eh. Dahil lang ako'y mapasama sa grupo ni Brad Eli, ako po'y ulila sa ama. Wala na akong tatay nung panahon na yon. Kaya nung mapasama ako sa grupo, si Brad Eli ang parang naging tatay sa akin. Pag may sinabi, susundin ko. Kahit pagalitan ako, hindi ako sumasagot. O saksi kayo dyan mga kapatid. Sa maraming beses na ako'y sinasabon ni Brad Eli, napapagalitan sa harap ng maraming mga tao, nasasabon niya, ako ba'y nakita niyang sumagot ng pabalang na ako'y nagdabog. Nung bisan nga, may mga kapatid, sumaba ang loob kay Brad Eli, yung mga na Bible study ko, nadoktrinahan ko sa Pampanga, nabautismuhan sila. Unang atid nila ng pasalamat. Nasermonan ako ni Brad Eli. Kasi meron akong talata na hindi nakita agad na basahin. Hindi ko nakita yung talata. Talagang katakot-takot na sermon ang inabot ko. Sabi noong mga kapatid na nabautismuhan, tinapos nila yung pasalamat Hinintay nilang makaalis yung mga dumalo. Nung wala nang maraming tao, nilapitan si Brad Eli sa stage at kinausap ng mga kapatid sa Pampanga. Brad Eli, ba't naman pinapahiya niyo si Brad Willie? Hindi lang nakita yung talata, kung pagalitan niyo, ganun na lang. Kinento nila sa akin, ng mga kapatid sa Pampanga. Si Brad Eli, tatawa-tawa lang nung mga kapatid sa Pampanga, sinabihan siya. Kasi, kumbaga, ang simpatya na sa akin Hindi lang nakita yung talata, pinagalitan niyo na ng husto. Sabi ng mga kapatid, Brad Eli, kung kami yung ginanon niyo, naku, yung mesa na yun, itataob na namin. Tataliguran namin kayo. Sabi ng mga kapatid. Sabi naman ni Brad Eli, alam nyo, kaya ako naman si Brad Willie hinihigpitan ng ganon. Kasi, gusto ko siyang lalo pang gumaling. Sabi ni Brad Eli.
Meron pa ikang ilalabas na galing yung bata na yan. Sabi ni Brad Eli doon sa mga kausap niya. Kaya hayaan nyo lang ika ako. Sabi ni Brad Eli. Siya ika, nakikita ko, mas may ilalabas pang galing. Kaya talaga pinipigyan ako ng gusto yan. O kaya nung yan maiparating sa akin ng mga kapatid sa Pampanga na si Brad Eli talagang hinahasa ako. Kahit pagalitan ako sa maraming mga tao, hinayaan ko na lang eh. Ha? Kumbaga ganun pala gusto ni Brad Eli, ako matrain ng husto. Di hinahayaan ko na lang siya. Kahit siya magalit sa akin, wapakils ako. Hindi ko na lang iniintindi. At nagbunga naman, mga kapatid. Nagbunga naman yung mahigpit na pagtuturo sa akin ni Brad Eli, yung kanyang pagiging stricto. Yun ang ibig ko sabihin. Kay Brad Eli, marami kong masasabing magaganda. Hindi nga magkakasya 2 oras eh. Pagka ikwekwento ko yung mga magaganda, yung mga pinagsamahan naming masasaya. Meron din namang mga masasabi ko na mga obserbasyon ko, mga nakita ko kay Brad Eli, yung kanyang mga pagsasalita, yung kanyang mga kilos, o pati yung mga tinuro niyang mali. Yun. Ganun ho yung hindi na panatiko kay Brad Eli. Kayang magsalita ng maganda, kayang magsalita din ng pangit kay Brother Eli. O ngayon ba tayo napunta dyan? Gusto ko kasi yung mga nag-e-exit sa MCGI, talagang maging legit na exiters. Bitawan nyo si Brad Eli, lalo yung mga mali niyang tinuro. Tapon nyo sa basurahan. Itong Jeremias 30:21, dito nagkanlong sina Eli Soriano at Daniel Rason para yung mga miyembro sa MCGI mahawakan nila sa liig. Na meron silang hula na natupad sa kanila, yung pagiging prinsipe at puno. Si Jesus Christ ang prinsipe sa Israel. Si Jesus Christ din ang puno. Pag binasa natin ang aklat ng Mika 5:2. Ito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Yung hinuhula ang mamumuno sa Israel, yun po ay dito binabanggit sa Bethlehem, magmumula. Doon nga ipinanganak ang Panginoong Hesukristo sa Bethlehem. Amen. Ang katunayan po yung nasa Mateo 2:4-6. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Kaya dito pa lamang po sa mga talatang binasa natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, tapos na ang boxing kumbaga sa boxing knockout na. Buhay pa si Brad Eli nung ito po ay ilatag ko itong aking mga argumentong ito. Kaya lang, mas minabuti ni Brad Eli na wag na lang pansinin, wag na sagutin. Iwasan na lang. Wag niyo po ako mapagkamalian na, yan naman ikang si Willie Santiago. Ngayon na lang nag-ingayan kung kailan wala na si Brad Eli. Hindi ho totoo yun. As early as 2010, ako ho ay nag-ingay na. Marami na po akong mga pagtutol na ginawa, pagsalungat sa mga turo ni Brad Eli. In-upload ko yan sa YouTube. Pinatanggal lang po yung aking mga videos, pinareklamo yung aking mga YouTube channel. Yan ang dapat nating maintindihan. Ang Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy sa hula ng propeta Jeremias na prinsipe at puno. Sa Israel po yan. Hindi po yan sa iglesia, ang hula na yan. Ngayon, kailan po mangyayari
Ang katuparan po ng hula na yan, mga kapatid. Anong panahon? Jeremias 30:7. Ay sapagkat ang araw na iyon ay dakila na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Ito pong hula sa propeta Jeremias. Kailan po ito ang katuparan? Ito po'y sa panahon ng kabagabagan ng Jacob, yung dakila at walang kagaya. Sa ibang salita, yan po yung malaking kapighatian sa Jacob na siyang Israel. Ang Great Tribulation, yan po ang pinakasentro niyan ng malaking kapighatian ay ang Israel. Kaya palpak na naman ho si Brad Eli dito eh. Ba't palpak? Kasi yung malaking kapighatian, tinuro ni Brad Eli, yan daw po ay mararanasan ng iglesia, ng mga Kristiyano. Kaya nga si Brad Eli, yung pasalamatan sa Apalit, Pampanga, di ba, pinataasan niya yung pader. Tama po. At doon daw iipunin sa pasalamatan ng mga kapatid sa panahon ng malaking kapighatian. Sabi ni Brad Eli, dito na tayo mag-ipon-ipon mga kapatid sa pasalamatan. Kahit yung mga nasa abroad, sasabihan ko mag-uwian. At dito na tayo magsama-sama habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, para tayo sigurado rito na walang aakyat sa ating mga pader, pinataasan ko yan, mga kapatid, para hindi tayo mapasok. Kasi dito sa pasalamatan, kumakain tayo dito, may pagkain dito, tayo magdidildil ng baka. Ngayon, pag naman may aakyat sa ating mga bakod, nakahanda ng ating mga sumpit, Brad Ray. Magsusumpitan. Yung iba napipikon sa akin. Ganun naman talaga, sabi ni Brad Eli, susumpitin yung mga magtatangka na umakyat sa bakod ng pasalamatan. Kasi nga, yan ay para sa malaking kapighatian. Diyan iipunin ang mga kapatid sa panahon ng malaking kapighatian. Sa Biblia po, yung malaking kapighatian, mangyayari po yan sa Israel. Mararanasan yan ng mga lahing Hudyo. Maraming mamamatay sa mga lahing Hudyo sa panahon ng malaking kapighatian. Ngayon, pagkatapos ng malaking kapighatian, dahil si Jesus Christ dumating na, tinapos na niya yung malaking kapighatian. Ito yung mga survivors, yung mga natira. Ano ang sabi sa talatang 19? At mula sa kanila, yung mga survivors ng Great Tribulation, at mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. At magpapasalamat, tapos na kasi ang malaking kapighatian. Amen. Nakasurvive sila sa Great Tribulation. Kaya yung mga survivors, ano gagawin? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Mga lahing Hudyo po yan. Ang hinuhula, ang gagawa niyan, mga survivors ng Great Tribulation. Amen. Yan ang dapat nating maintindihan. Inaangkin ng MCGI yan Sabi ko, hindi kayo yan. Bakit? Ang sabi diyan, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Tinig ng nagsasaya sa pasalamat, hindi tinig ng nagmumura. Tama po. Sa Apalit pasalamat din nagmumura si Brodeli napasin niyo po ba yon? Sa MCGI, paano sa kanila yan? Sa pagpapasalamat nila, hindi tinig ng nagsasaya. Tinig ng nagmumura. Ito po'y pagsasaya dahil natapos ang malaking kapighatian, sila po ay nakasurvive sa Great Tribulation. Kaya itong mga survivors nagsasaya, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Tapos, sabi? Aking pararamihin sila, yung mga survivors, pararamihin at sila hindi magiging kaunti. Kasi nga, dahil maraming namatay nung panahon ng Great Tribulation,
Yung mga survivors na nakaligtas, pinangakuan ng Diyos, aking pararamihin sila. Ngayon, pagka ating inugat, yung pangako na yan, nagmula pa yan sa pangako ng Diyos kay Abraham. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ang iyong binhi, pararamihin ko, sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Amen. Genesis 22, 17, 18. Yung pangako ng Diyos na pagpaparami, hindi sa MCG, ayan. Huwag na kayong naginip ng gising, nakatulala sa hangin. Itong nakarang eleksyon lang Yung BH party list na sinuportahan ng MCGI naghihingalo Tama po, kamunti ka nang hindi manalo. Bakit? Magkano lang yung nakuhang boto? Tama po, wala pang 300,000 Ha? Hindi pa umabot ng 300,000 yung boto Ibig sabihin, kaunti lang talaga itong nasa MCGI. Tama po. Sa Biblia po, ang pinangakuan ng Diyos na kanyang pararamihin, hindi ang MCGI, kundi ang Israel, ang mga lahing Hudyo. Sila po ay pinasasakay yung mga miyembro. Mga kapatid, ang nabautismuhan po ngayong buwan na ito ay 1,500. Tuwan-tuwa yung mga Wala naman pinapakita na talagang mga nabautismuhan. Numbers lang, figures lang ang pinopost sa social media. Sabi ko, pagpalagay mo ng 1,500 ang nabautismuhan, tanggapin na natin. Pero hindi naman sinabi, pero po ang mga nag-alisan ay nasa 3,000. Hindi nila sinasabi yung mga exiters na grupo-grupo, pamilya at mga opisyalis pa sa MCGI ang mga nag-e-exit. Ngayon, yung hula sa propeta Jeremias na nakasulat na yung prinsipe puno na si Jesus Christ po ang tinutukoy, may karugtong kasi yun aking palalapitin siya at siya lalapit sa akin. Ang argumento dyan ni Brad Eli, kung si Jesus Christ yan, ba't sinabihan pang aking palalapitin siya? Ibig ba sabihin, isang panahon ay naging malayo si Jesus Christ sa Diyos Ama. Yan ang palabo ni Brad Eli, yung paduda. Si Brad Eli, yun ang kanyang ginagawa magpaduda, maglagay ng duda sa isip ng mga nakikinig. Tutol kasi si Brad Eli na si Jesus Christ yan, yung prinsipe puno. Kasi ang kanyang argumento, kung yan ang Panginoong Jesucristo, bakit palalapitin pa ng Diyos sa kanyang sarili? Ibig bang sabihin naging malayo si Jesus Christ sa Diyos Ama, kaya kailangan siyang palapitin? O ano ba kahulugan yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ano kahulugan ng sinabi ng Diyos na aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin? Ano ba ang kahulugan ng pagpapalapit ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo na siyang prinsipe at puno? Ayon sa hula ng propeta Jeremias. Basa. Ito po ang sagot. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Levitico 21:16 patuloy. Ito po nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain kay Aaron na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi sa buong panahon ng kanyang lahi, na magkaroon ng anumang kapintasan, ay huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, makinig po tayo. Sa Israel, ang propeta po doon sa Israel ay si Moises. Tama po. Ngayon, ang saserdote po sa Israel, sino? Si Aaron at yung mga anak ni Aaron. Nagkakaintindihan po. Kasi kay Brad Eli, ang saserdote si Moises.
Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ng kautusan. Ang saserdote daw na pinalitan, si Moises, mali. Mali yun. Kaya paanong si Brad Eli, the most sensible preacher. Dati, the only sensible preacher. Nung kontrahin ko, ginawa na lang the most sensible preacher. Diyan pa lang sa pag-uusad na kung sino ang saserdote sa Israel, mali na si Brad Eli. Kasi si Moises, propeta sa Israel. Si Aaron ng saserdote. Ngayon, mayroong utos sa mga saserdote sa Israel. Kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ano po yon? Kapag ka mayroong kapintasan, sa laman, personal na kapintasan, sabi sa mga saserdote, huwag lumapit na maghandog ng tinapay ng kanyang Diyos. Ano-ano po yung mga binabanggit dito na kapintasan? Tuloy natin ang basa na pagka ikay saserdote, bawal kang lumapit sa Diyos para maghandog ng tinapay. Tuloy, sapagkat sino mang magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit. Maging ang taong bulag o pilay o magkaroon ng ilong na ungod o ang mayroong kuntil, tuloy, o ang taong magkaroon ng paang bali o kamay na bali, o taong kuba o unano o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata o galisin o langibin o luslusin. Walang tao sa binhi ni Aaron na saserdote na magkaroon ng kapintasan, nalalapit upang magharap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Siya'y may kapintasan, siya'y huwag lalapit na magharap ng tinapay ng kanyang Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, kung kayo po'y nakinig na mabuti, ano ibig sabihin nung sinabi ng Diyos na aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin? Ang ibig sabihin po nun, ayon sa Biblia, bilang saserdote, si Jesus Christ, bilang saserdote, palalapitin siya ng Diyos Ama. Bakit? Dahil si Jesus Christ, gagampanan niya yung tungkuling saserdote. Nagkakaintindihan po. Pagkatapos po ng malaking kapighatian, ano na po kasunod? Ang 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. Ngayon, sa 1,000 years, si Jesus Christ, ang isang tungkulin na kanyang gagampanan, siya po ang saserdote. Siya po ang lalapit sa Diyos Ama para maghandog. Yung mga handog, para sa Diyos Ama, si Jesus Christ ang maglalapit. Kasi yun ang tungkulin ng saserdote. Siya ang makalalapit sa Diyos para magdala ng mga handog. Amen! Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sa matandang tipan, sa kaharian ng Israel, iba ang hari, iba ang saserdote. Sa panahon ng Haring David, siya ang hari. Merong saserdote, si Sadok. Sa mga pagdadala ng mga handog sa Diyos, yung saserdoteng si Sadok ang gumagawa nun. Ngayon, sa 1,000 years, sa millennium, si Jesus Christ, siya po ang hari. Siya rin ang saserdote. Amen. Nagkakaintindihan po. Brother Jerry, maliwanag po ba? Ay, salamat po sa Diyos. Sulit po ba inyong biyahe mula Cavite? Sulit po, Brother Jerry. Sulit? Kasi sa panahon ng matandang tipan, iba yung hari sa saserdote. Magkaibang tungkulin. Pero sa 1,000 years, sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ ang hari at the same time, siya rin ang saserdote. Siya rin ang dakilang saserdote. Basa sa Hebreo 3:1. Ito po nakasulat. Kaya mga banal na kapatid,
mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Sa mga kapatid, sa mga ka-Bible study na naintindihan po yung pagpapalapit ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng 1,000 taon. Hindi kaya palalapitin ni dahil malayo. Kagaya ng turo ni Brad Eli, paduda niya. Bakit palalapitin ng Diyos si Jesus Christ? Malayo ba si Jesus Christ? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kaya palalapitin, siya kasi ang may authority na makalapit sa Diyos bilang dakilang saserdote na magdadala ng mga handog sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan ang dapat nating maintindihan. Sa 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang siya hari, siya rin ang saserdote. Kaya siya lamang ang pwedeng makalapit sa Diyos Ama. Aking palalapitin siya at siya lalapit sa akin sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Itong sina Eli Soriano, Daniel Rason, inaangkin yung hula. May mga pangahas tong mga ito. Mga pangahas, hindi kayo pwedeng lumapit sa Diyos. Dahil ang makalalapit sa Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo bilang dakilang saserdote. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. 32 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study. Facebook Live po ang ating mga ka-Bible study. Acknowledge ko po, 13. Ngayon, anong katunayan na sa 1,000 years, si Jesus Christ, siya po yung dakilang saserdote, siya rin po yung hari dyan. Basa sa Zacarias 14:9. Ito po ang ating mababasa sa talata. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, sinasabi po rito na ang Panginoon, si Jesus Christ, magiging hari sa buong lupa. Sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo, ano ang kanyang paghaharian? Ang paghaharian niya ay buong lupa, ang buong mundo, ang buong sanglibutan. Amen. Maliwanag po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Jesus Christ, yung kanyang pagiging hari, hindi po sa sa Israel lang. Buong lupa, buong mundo. Amen. Maliwanag po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study. 1,000 taon, ano mangyayari? Maghahari si Jesus Christ sa buong lupa. Hindi limitado ang paghahari ni Jesus Christ sa Israel lang. Buong lupa po yung kanyang paghaharian. Ngayon, kailan po mag-uumpisa yung paghahari ng Panginoong Hesukristo, yung 1,000 taon? Pagkatapos po ng malaking kapighatian. Tama po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan nyo, after the Great Tribulation, yan po mag-uumpisa ang kanyang paghahari sa buong lupa. Si Jesus Christ magiging hari. Napasin nyo po, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Ito po'y future events. Sa hinaharap na panahon, siya po'y magiging hari sa buong lupa. Ngayon, dapat nating maintindihan,
Pagka po ang Panginoong Jesucristo po'y maghahari na, tanong ko sa inyo, meron bang inaugurasyon na mangyayari? Meron po bang mangyayari na pagpuputong ng korona sa Panginoong Jesucristo? Ano po sagot, mga kapatid, mga ka-Bible study? Di po ba itong ating dito lang sa atin, sa Pilipinas, nanalong presidente, ano ang mangyayari para siya opisyal na makaupo sa kanyang pwesto bilang presidente? Di ba may inauguration? Tama po ba? Di po ba yung presidente mag-oath taking pa? Tama po. O si Jesus Christ. Pagka po siya, pagdating niya, tinapos na niya yung malaking kapigatian, uumpisahan naman niya yung paghahari niya. Tanong ko sa inyo, meron bang magpoproklama kay Jesus Christ bilang hari? Meron bang magko-corona sa kanya, magpuputong ng corona bilang siya hari? Meron o wala? Ang tanong, sino? Sino ang gagawa po nun na si Jesus Christ iproklama bilang hari sa buong lupa? Putungan bilang korona. Puputungan ng korona bilang hari. Sino ang gagawa nun? O yan ang ating itutuloy. Break muna. Short video po muna. Pagkatapos po ng short video, tuloy na po yung ating paksa. Happy pasalamat po sa kapatiran dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito po ang inyong kapatid na si Christopher Indusil na bumabati ng isang masagana at mapagpalang at mabiyayang pagpapasalamat sa ating lahat. Maraming salamat po sa dakilang Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo at sa Holy Spirit sa patuloy na pagbibigay ng biyaya at paggabay sa ating lahat. Although meron po tayong mga challenges sa buhay, meron po tayong mga sakit at mga naging karamdaman, through the powers of the Holy Spirit, patuloy niya tayong ginagabayan, pinapagaling sa ating sakit at karamdaman. Gaya na lang po sa nangyari sa aking nanay, nagkaroon siya ng sakit and she was confined at the Veterans Memorial Center, but through the help of the healing of the Lord Jesus Christ and the help of the prayers of Brother Willie, she immediately got recovered. I would also like to testify na nagkaroon po ng problema sa aming opisina just a few weeks back. And nag-pray po ako sa Panginoon Diyos na maayos po sana ang sigalo nito. Right there and there, kinabukasan lang, na-resolve na po ang problema. At ang ways in which was able to come up with the solution was not by my means, but through the help of the Holy Spirit. Through His intercession, He had instructed me on what to do, and it came out very fruitful. Salamat po sa Panginoon Diyos, salamat sa Panginoong Jesucristo, salamat sa Holy Spirit. Muli, happy pasalamat sa lahat at pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating Panginoon at Pagligtas. Amen.
Muli po, magandang umaga sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Tayo po'y magpatuloy sa ating paksa na pinag-aaralan. Naintindihan na po natin mga kapatid, mga ka-Bible study, yung sinabi ng Diyos Ama, aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Si Jesus Christ po yung pinapalapit dyan. Yung palalapitin ng Diyos Ama. Bakit? Kasi si Jesus Christ bilang dakilang saserdote, siya lamang ang pwedeng lumapit sa Diyos Ama. Amen. Sa panahon ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang gagampan ng tungkulin, dalawa, hari at dakilang saserdote. Kasi noong araw sa Israel, sa Matandang Tipan, iba yung hari, iba yung saserdote. Pero sa 1,000 years, yung hari, siya rin ang saserdote. Nagkakaintindihan po. O ngayon, yung pinag-uusapan natin, si Jesus Christ, magiging hari sa buong lupa. Di meron palang inaugurasyon yan. Meron palang pagpuputong ng korona sa hari. Tama po. Sino gagawa nun? Sino magpoproklama kay Jesus Christ bilang siya ang hari sa buong lupa sa panahon ng 1,000 taon? O, ito na ang sagot. May mga sumasagot eh. Ninita Chuya ang Panginoong Diyos Ama. Wengski. Ang Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito. Ayan. Ayan. May mga sumagot po, Diyos Ama. Ibig sabihin, bago po si Jesus Christ maluklok bilang hari sa buong lupa, nandito pala sa lupa ang Diyos Ama. Sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, presente ang Diyos Ama sa panahon na si Jesus Christ maghahari sa buong lupa. Ang Diyos Ama nasa inaugurasyon ni Jesus Christ. Sa kanyang pagluklok bilang hari sa buong lupa. Ang Diyos Ama nandito sa lupa sa mga panahon na yun. Tama po ba? Kasi sabi ng Diyos, aking palalapitin siya. Siya'y lalapit sa akin. Paano mangyayaring makakalapit si Jesus Christ sa Diyos Ama? Nasa lupa nga si Jesus Christ. Ibig sabihin, nasa lupa din ng Diyos Ama. Amen. Aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin. Talagang mangyayari po na si Jesus Christ lalapit sa Diyos Ama kasi pareha silang nasa lupa. Tapos, doon din mangyayari yung pagpuputong ng korona kay Jesus Christ bilang hari sa buong lupa. Sino ang magpuputong ng korona kay Jesus Christ? Di ang Diyos Ama. O anong katunayan? Di basahin sa Biblia. Dito po sa aklat ng Propeta Daniel, Kapitulo 7, 9 hanggang 10. Babasahin po natin. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay. At isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. May nakita po, isa na matanda sa mga araw nakaupo. Ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Tuloy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. At ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Tuloy ang basa sa talatang
13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Nakikinig po tayo mga kapatid, mga ka-Bible study. Meron tayong nabasa, isa na matanda sa mga araw, mayroong luklukan, nakaupo siya ron. Tama po. Tapos meron naman nakita pa sa pangitain na lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y yung anak ng tao na binabanggit, naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Yung nakita namang ito ng Propeta Daniel, yung nakita niyang isang gaya ng anak ng tao, siya ay naparoon sa matanda sa mga araw, yung nakaupo sa luklukan. Inilapit nila siya sa harap niya. Yung binabanggit dito na gaya ng anak ng tao, inilapit doon sa matanda sa mga araw na nakaupo sa kanyang luklukan. Ano nangyari? Tuloy. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mangaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. At ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. 22. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Ano dapat nating maintindihan sa mga talatang binasa? Mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung matanda sa mga araw, nakaupo sa kanyang luklukan. Yung gaya ng anak ng tao, inilapit doon sa matanda na nakaupo sa kanyang luklukan. Ano ginawa noong matanda na nakaupo sa kanyang luklukan dito sa inilapit sa kanya? Na yung binabanggit na gaya ng anak ng tao. Sabi po yung talatang 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan na ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. Yung talatang 14, ano yung nakita natin doon? Noong inilapit na yung gaya ng anak ng tao na nakita sa pangitain ng Propeta Daniel, ano nangyari doon? Binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian. Sino nagbigay? Noong kapangyarihan, kaluwalhatian at isang kaharian. Dito po sa anak ng tao na inilapit doon sa matanda sa mga araw na nakaupo sa kanyang luklukan. Hindi po ba lumalabas yung anak ng tao dyan si Jesus Christ? Yung matanda sa mga araw na nakaupo sa luklukan na nagbigay ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian doon sa anak ng tao, yun ang Diyos Ama. Amen. Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na naintindihan yan. Sa pag-uumpisa ng 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ, para officially yan ay mag-start, kailangan ng Kristo ma-inaugurate bilang hari. Kailangan maputungan ng korona bilang hari. Tama po. Kailangan maiproklama na siya'y hari sa buong lupa. Amen. Sino po ang gagawa nun para sa ating Panginoong Jesucristo? Diyos Ama. Amen. Ano ibig sabihin? Pag mag-uumpisa na po yung 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, mag-i-start yan sa inaugurasyon ng hari. At presente ang Diyos Ama nasa lupa sa panahon na yon.
Siya ang magpuputong kay Jesus Christ ng korona bilang hari. Tama po. Ano ang dapat nating maintindihan dito? Pagkatapos ng proklamasyon ng pagiging hari ng Panginoong Hesukristo, hari sa buong lupa, ang Diyos Ama aalis. Babalik sa kanyang kaharian sa langit. Tama po. Si Jesus Christ maghahari sa buong lupa sa loob ng 1,000 taon. Isa lang ang hari dito sa buong lupa, si Jesus Christ. Kasi ang Diyos Ama nasa langit. Amen. Maliwanag po ba sa mga kapatid, sa mga ka-Bible study? Para maintindihan lang natin yung 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ sa buong lupa. May inaugurasyon muna. Parang presidente lang, di ba? Mga presidente, si Donald Trump, inaugurasyon. Si BBM, Bongbong Marcos, nag-inaugurasyon. Para officially yung pagluklok sa kapangyarihan. Amen. Ganon din naman sa Panginoong Hesukristo. Hindi naman siya basta pag dumating dito uupo agad bilang hari. May seremonyas na mangyayari. May inaugurasyon. Ang Diyos Ama narito sa lupa sa panahon ng inaugurasyon ng Kristong Hari. Pagkatapos ng inaugurasyon ng Jesus Christ, ng kanyang inaugurasyon, ang Diyos Ama babalik muna sa langit. 1,000 taon muna lilipas. After 1,000 years, saka ang Diyos Ama babalik. Amen. Tapos sasabihin ng mga fanatics na ituro na raw lahat ni Brad Eli. Sapat na raw yung mga naituro ni Brad Eli. Ito lang hindi naman naituro ni Brad Eli yan Tama po. Paano kumpleto na? Sapat na yung mga videos na naiwan ni Brad Eli. Lahat na raw ng tanong nasagot ni Brad Eli. Hindi naman totoo yun. Yan nga sa 1,000 taon, si Brad Eli, nangangapa-ngapalan dyan, nanghuhula-hula lang Yung iba ron kinuha pa sa akin Yung mga tinuro sa inyo namulot lang. Naintindihan po ba natin yung senaryo ng 1,000 taon? Bago pala si Jesus Christ officially maging hari sa buong lupa, meron munang inaugurasyon. May seremonyas na mangyayari. Ang Diyos Ama nasa lupa sa inaugurasyon ng Kristong Hari. After the inauguration, ang Diyos Ama babalik uli sa langit. Dahil si Jesus Christ, siya maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Buong lupa ang kanyang paghaharian. Hindi lamang po siya hari sa Israel. Amen! Ngayon, si Jesus Christ bilang hari sa buong lupa, saan ang seat of power niya? Saan yung luklukan ng kanyang kapangyarihan? Kung si Presidente Bongbong Marcos ang seat of power sa Malacanang, sa Maynila, si Donald Trump, Presidente ng Amerika, ang seat of power sa Washington, D.C. Tama po. Si Jesus Christ bilang hari sa buong lupa sa 1,000 taon. Saan ang seat of power? Basa. Dito po sa Zacarias 8:20 hanggang 22. Ito po nakasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan. At ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay paroroon. Nung araw, pag binasa yan ni Brad Eli, ako man ay paroroon. Kaya mga kapatid, may pasalamat po tayo sa Bicol. Kayo po ba ay dadalo sa Bicol sa pasalamat? Ako man ay paroroon. Mga kapatid, may pasalamat po sa Baguio. Kayo po ba ay pupunta sa pasalamat sa Baguio? Ako man
ay paroroon. May pasalamat po sa Davao, sa Palawan, sa Cebu, mga kapatid. Kayo ho ba'y dadalo sa pasalamat? Ako man ay paroroon. Ang pasalamat po'y sa Apalit, Pampanga, pasalamat ng kapatiran. Dadalo ba ang mga kapatid? Ako man ay paroroon. Pag binasa po yan, ni Brad Eli, ang paliwanag po, pasalamat. Kung saan ang venue ng pasalamat. Amen. Dadalo sa pasalamat para hilingin ang lingap ng Panginoon. Hanapin ng Panginoon sa pasalamat sa Apalit, Pampanga. O ngayon, saan ba yung sinasabi na ako man paroroon? Saan ba paroroon yung mga matuwid na magsasabi? Saan sila paparoon? Tuloy natin ang basa sa 22. Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ng Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari sa buong lupa, nasaan po ang kanyang seat of power? Sa Jerusalem. Doon po yung kanyang trono. Sa Jerusalem. Pag gusto mong makita ang Kristong Hari sa 1,000 years, saan ka pupunta? Saan ka paroroon? Sa Jerusalem. Amen. Mag-courtesy visit ka. Ano po? Courtesy call. Pagka ikaw gusto mong makita ang Kristong Hari sa 1,000 taon ng kanyang paghahari, puntahan mo siya sa Jerusalem. Dahil nandoon ang kanyang seat of power. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Jesus Christ, hari sa buong lupa. Pero ang kanyang luklukan, ang trono niya, nasa Jerusalem, nasa Israel. O ngayon, sa paghahari ng Panginoong Jesucristo sa buong lupa, meron ba siyang mga makakatuwang? Meron siyang makakatulong para mapagharian ang buong lupa? Meron o wala? Meron. Sa 1,000 years na maghahari ang Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, sa buong lupa, meron siyang mga makakasama para maghari. Kaya nga ang tawag kay Jesus Christ, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Mapaghaharian ni Jesus Christ ang buong sanglibutan kasi meron siyang mga makakasama sa paghahari. Yung mga ilalagay niya para maghari, mamuno sa iba't ibang mga bansa. Amen. Under sila ng paghahari, pamumuno ni Jesus Christ. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Si Jesus Christ, nasa Jerusalem, nakaupo bilang hari sa buong lupa. Ngayon, ang iba't ibang mga bansa, mayroon ding ilalagay si Jesus Christ na mga extension niya para pamunuan, pagharian yung mga ibang mga bansa. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba yan? Kasi, di ba, sa panahon nating ito, kaya may mga naluluklok sa kapangyarihan, mga hari, mga presidente, sa pamamagitan ng mga tao. Di ba? Lagay ng mga tao, di ba? Pero sa 1,000 years, si Jesus Christ ang maglalagay
sa mga bansa na maghahari, mamumuno sa kanila. Under yun ni Jesus Christ. Kaya sigurado pong maayos ang pamamahala sa mga bansa. Bakit? Mismong mga lagay ng Panginoong Hesukristo. Amen. O ngayon, pag-aaralan natin mismo ang Israel, ang bansang Israel, si Jesus Christ nakaupo bilang hari, meron din ba siyang mga makakatuwang, makakasama para pagharian ng Israel? Meron na wala? Meron din. Di ba, yung kanyang mga apostol, sinabihan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga apostol na sila po ay maghuhukom. Gagawin niyang mga hukom. O basahin ko po, Mateo 19 at 28. Ito po ang sinasabi. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Kita nyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Sinabihan ng Panginoong Hesukristo yung kanyang mga apostol, yung 12 apostol. Hindi nakasama si Judas Iscariote dyan, ha? Napalitan na siya ni Apostol Matias. Sa 12 angkan ng Israel, yung 12 apostol, uupo sila para maging hukom ng 12 angkan ng Israel. Amen. Sa 1,000 taon ng paghahari, mangyayari yan. Mismong sa Israel, si Jesus Christ, meron siyang mga makakasama para pamahalaan, pagharian ang bansang Israel. Nandyan po yung kanyang 12 apostol. Ngayon, bukod sa 12 apostol, sino pa ang makakatulong ni Jesus Christ para pagharian ang Israel? Basa, huling talata po. Ezekiel 37:24-25, ito po nakasulat. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila. At silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Magsisilakad din naman sila ng ayon sa aking mga kahatulan at susundin ang aking mga palatuntunan at isasagawa. Mga kapatid, may binabanggit po rito na David. Si David na aking lingkod, sabi ng Diyos, magiging hari sa kanila. Di ba? Alam naman natin talagang mayroong King David sa Israel. Tama po. Si Haring David, siya po ang pinakamahusay na hari sa Israel. Ano dapat nating maintindihan? Sa 1,000 years ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo, nandoon po si David. Sinasabi na magiging hari si David sa Israel. Tama po. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ayan. Speaking of Jerusalem in Israel, ano pong masasabi nyo sa nangyayari sa Gaza Strip ngayon? Dami na pong namamatay na mga Palestinian, pati mga bata. Baka pwede po nyo matapik ang tungkol sa sigalot ng Israel at Palestina. Sige po, yung ating pang Martes at pang Huwebes na Bible study sa gabi, doon po natin matalakayan, ha? Pakihintayin nyo lang. O ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan, mga kapatid. Sa Israel, pagka maghahari ng Panginoong Hesukristo sa 1,000 years, makakatulong niya yung 12 apostol niya. Ano po? Para maging hukom diyan sa 12 angkan ng Israel. Ngayon, si Haring David, nandun din pala. Presente rin sa paghahari ng Panginoong Hesukristo sa
buong lupa sa loob ng 1,000 taon. Ano gagawin ni Haring David? Sabi magiging hari sa kanila. Ngayon, Brother Willie, di ba ang hari si Jesus Christ? Tama po. Hari si Jesus Christ sa buong lupa. Sa loob ng 1,000 taon. Tama po. Si Jesus Christ, hari sa buong lupa. Hindi lang po siya sa Israel. Nagkakaintindihan po. Yung ibang mga bansa, mapaghaharian ni Jesus Christ sa pamamagitan ng mga ilalagay niyang mga hari na mamumuno. Amen. Nagkakaintindihan po. Ngayon, si Jesus Christ, ang kanyang trono bilang hari sa buong lupa nasa Jerusalem. Tama po. Sa Israel. Ngayon, sa Israel, meron ding makakatulong si Jesus Christ para pagharian ng Israel. Sino po yon? Si David. Si David, mabubuhay na mag-uli. Tama po. Bubuhayin mag-uli ng Panginoong Jesucristo at bibigyan ng glorified body. Tama po. Maluwalhating katawan. Kaya, ang pamumuno sa Israel, sa kahariang Israel, nandyan ang mga 12 apostol, nandyan din si Haring David. Nakakasunod po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sabi po, si David, magiging hari sa kanila. Ngayon, papaano po paghaharian ni Haring David ang Israel? Tuloy natin ang basa sa 25. At sila'y magsisitahan sa lupain na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod, na tinahanan ng inyong mga magulang. At sila'y magsisitahan doon, sila at ang kanilang mga anak, at ang mga anak ng kanilang mga anak, magpakailanman. Ang kalagayan po kasi ng mga lahing Hudyo ngayon, mga kapatid, sila po ay kalat sa buong mundo. Scattered, tama po. Ngayon, ang pangako ng Diyos, darating ang araw, sila po'y manunumbalik sa Israel. Maiipon lahat ng mga lahing Hudyo sa buong mundo sa Israel. Pag nangyari na po sila'y maipon, yun na nga po yung panahon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, nandyan si David, maghahari sa kanila. Paano mangyayari yon? At si David, na aking lingkod, ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Mga kapatid, sa Facebook, sa YouTube, mga ka-Bible study natin, si David pala, yung kanyang pagiging hari sa Israel, ano kanyang posisyon? Bilang prinsipe. Nagkakaintindihan po? Ang hari, si Jesus Christ, hari sa buong lupa, hari din sa Israel. Nandun si Haring David, makakasama, makakatulong sa paghahari, kaya lang bilang prinsipe. Bilang vice regent. Si David, magiging Prince David. Bilang vice regent. O ano po ba yung vice regent? O ito po kahulugan ng vice regent. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Regent, a person who governs a kingdom or state when the monarch is a minor, absent, or unable to rule. Vice regent, a deputy or representative of the regent acting in their place. Usage, a vice regent can be appointed to govern a territory on behalf of a regent or to represent the regent in specific situations. Amen.
Baliwanag na po ba yung binasa natin o ipapaliwanag pa? Madali na maintindihan eh, tama po. Si Jesus Christ ang regent. Si David ang kanyang vice regent. Siya ang kanyang deputy. Sa mga affairs ng Israel, nandyan si Prince David para sila pagharian. Amen. Nagkakaintindihan po. Sa iba't ibang mga bansa nga, napaghaharian sila ni Jesus Christ sa pamamagitan din ng kanyang mga appointee. Yung mga inappoint niya para maghari. May mga vice regent din si Jesus Christ sa ibang mga bansa. Amen. Ngayon, pagdating sa Israel, si Haring David na naghari noon sa Israel, maghahari pa rin, kaya lang on the capacity of a vice regent bilang prinsipe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bagong-bago, sabi ni Brother Ray. Yan, naintindihan po ba natin? Ang 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang hari, siya rin ang saserdote. Kaya palalapitin ko siya at siya lalapit sa akin. Mangyayari talaga yan dito sa lupa. Nalalapit si Jesus Christ sa Diyos Ama bilang saserdote. Tapos gagawin din ng inaugurasyon ng hari dito sa lupa. Si Jesus Christ puputungan ng korona bilang hari. Ang magpuputong sa kanya, ang Diyos Ama. Amen. Pagkatapos siya ay mailuklok bilang hari, aalis ang Diyos Ama, babalik sa langit para gawin ng Panginoong Hesukristo ang 1,000 taon ng paghahari dito sa lupa. Katuwang ang kanyang mga vice regent. Sa iba't ibang mga bansa, may vice regent si Jesus Christ. Sa Israel mismo, vice regent niya si David, na dating hari sa Israel. Sa 1,000 taon, prinsipe si Haring David, na maghahari sa Israel. Amen. Bakit po paborito si King David? Kasi po, si Haring David, siya po yung nakita ng Diyos na talagang gumagawa ng kalooban ng Diyos, buong kalooban ng Diyos. Gawa 13:22. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila. Na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jese, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Ayan, kaya paborito si Haring David. Ayan, kay Hazel D. Guyud. Makikita po ng mga tao ang Diyos Ama pagbaba dito. Siyempre naman. Kasi yung mga nandito po sa lupa, sila nga yung mga kumikilala kay Jesus Christ eh. Sila nga yung mga paghaharian ng Panginoong Hesukristo. Alam nyo, ang Diyos Ama, pag gustong magpakita, makikita yun. Ewan ko ba sa mga ibang nagbabasa ng Biblia, parang nahihirapang intindihin eh. Ang mga anghel, hindi mo makikita yan pag gusto mo lang. Pero pag ginusto ng mga anghel magpakita, Brad Larry, makikita, di ba? Makikita eh. Oo. Ganun lang pag pinag-usapan natin yung mga nasa spirit world, yung mga espirito. Pagka ikaw lang, gusto mo lang makita, hindi mo makikita. Pero pag ginusto nila na sila makita mo, makikita mo. Natandaan ko yung tatay ko na magalit sa akin eh. Pinapahanap yung martilyo. Paborito niyang martilyo, tinago ko eh. Nung gagamitin hindi ko makita. Nakalimutan ko kung saan ko nailagay.
Galit na galit ang tatay ko sa akin, ha? Sabi ng tatay ko, Willie, hanapin mo yung martilyo na yun, ha? Pagka hindi mo nakita yung martilyo na yun, makikita mo sa akin. Loob-loob ko lang, ba't pinapahanap pa sa akin eh? Yung palang martilyo eh, makikita ko sa kanya. Nako, alam nyo mga kapatid, sa takot ko sa tatay ko, hinahanap ko ng hinahanap yung martilyo. Sa pagod ko, nakatulog ako sa paghahanap eh. Ngayon, nung ako'y nakatulog na, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nando sa isang cabinet. Sa panaginip, nakita ko po sa cabinet, nung hatakin ko nandoon. Paggising ko, sabi ko, naku, panaginip lang pala. Pero nung pinuntahan ko yung lugar, yung cabinet, nung hatakin ko, nandoon na. Tuwan-tuwa ako sa panaginip. Nakita ko yung hinahanap po, martilyo. Yung tatay ko yung magalit sa akin, yun sinabi sa akin. Hanapin mo yung martilyo na yun. Pag hindi mo nakita, makikita mo sa akin. Yun ang ibig ko po sabihin. Hindi ho mahirap para ang Diyos ang may makita natin pag siya nasa lupa. Kaya nga siya pupunta rito para magpakita. Amen. Para nga yung Kristong hari siya mag-inaugurate, siya magputong ng corona bilang hari. Amen. Ayan, Victor Gomez. Ayan. Galing nyo, Brad Willie. Nakakalugod paliwanag nyo. Amen. Praise the Lord. Ano po yun? Bigay ng Diyos yung sagot na yun. Kung si Brad Willie lang hindi maiisip yun. Wala sa huddle yan. Talagang wala ho sa huddle. Ang sa huddle po'y pambobola. Ang sa huddle naku, may nakita ko na namang video. Aga-agi nasira araw ko. Sabi, ang video nananawagan yung Sani at sira daw ang air condition unit sa Apalit, Pampanga. 7 milyon ang kailangan pagtulungan ng mga miyembro para mapaayos yung air condition sa kapilya. Sabi ko, 7 milyon hindi kayang mag-abono ni KDR para dyan sa air condition unit sa kapilya. Ba't ganun? Pagkakagastusan, mga miyembro, bahala. Doon sa air condition, magtiis kayo ng init hanggat hindi naipapagawa yung air condition na yan. Sabi, napakayaman ni KDR para yung 7 million hindi niya maabunuhan. Kita nyo lang, dyan pa lang, kumikita si KDR sa YouTube channel niya, di ba? Yung kanyang wish bash, di ba? Kumikita yun tapos yung mga negosyo pa niya, kay Dirac, yung kanyang kapihan na yan. Tapos magpaluwal, hindi magawa. Samantalang si Apostol Pablo sabi niya, ako'y gugugol ng may malaking kagalakan. Si Pablo handang gumugol para sa kapakanan ng mga miyembro Etong si KDR kahit mag-abono pala hindi gagawin. Naloko na. Bakit daw pagka yung mga pulis, mga sundalo, si KDR, nagdo-donate pa ng air condition unit? 4 milyon. Ba't pagka mga pulis, kaya niyang mag-donate ng air condition unit? Tapos yan mismo sa kapilya, sa pasalamatan nila, nasira yung air condition, dapat ang mga miyembro ang magpagawa, magpaayos, at mag-ipon ng 7 million. Naloko na. Layasan nyo na yan. Layasan nyo. Unang-una, itong Jeremias 30:21, hindi pala sila Eli Soriano at Daniel Rason yan. Diyan sila kumukuha ng kanilang karapatan di ba? Ng kanilang kahalalan. Si Jesus Christ po ang prinsipe at puno. Si Jesus Christ, ayon po sa Biblia, sa mga talatang ating binasa. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Sige po, hanggang dito po ang ating paksa. Naway na bless po ang marami sa atin.
at meron tayong mga natutunan. Yung ating mga prayer request, bigyan po natin ng pagkakataon at pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po ang sakit, karamdaman ng tao. Ayan, si Brian Miguel, pag-pray po natin yung kanyang dry eyes and dry mouth. Sige po, gawin natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, dry eyes, dry mouth, inuutusang mawala sa katawan ni Brian Miguel. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa kanyang mga mata at sa kanyang bibig. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po. At meron pong nag-message sa akin sa Messenger. Meron pong prayer request para po dito kay Rosemary Garcia. May LBM. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, LBM, inuutusang mawala sa katawan ni Rosemary Garcia. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa tiyan ni Rosemary Garcia. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Tapos, ito pong prayer request din po galing sa ating messenger para po sa kanyang nanay na stroke, si Sita Chanco. Sa pangalan ni Jesus, stroke, paralysis, inuutusang mawala sa katawan ni Sita Chanco. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Sita Chanco. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na prayer request para naman dito kay Oli Chanco na may colon cancer. Sa pangalan ni Jesus, colon cancer, inuutusang mawala sa katawan ni Oli Chanco. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Oli Chanco. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Manuel de la Cruz, may plema na bumabara sa paghinga. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, plema na bumabara sa paghinga, inuutusang mawala ay Manuel de la Cruz. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, ipagkaloob ang maginhawa at maluwag na paghinga kay Manuel de la Cruz. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next na prayer request, bile duct. Bukol sa bile duct. Renal cyst. Sige, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, bukol sa bile duct at renal cyst, inuutusang malusaw sa katawan ni Victor Gomez. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa sakit na almoranas sa katawan ni Victor Gomez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube na mga ka-Bible study natin, sumabay na lamang po sa ating gagawing commanding prayer. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan sa pananampalataya po sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Yun pong mga prayer request na ating binigyan ng pagkakataon sa programa, yung mga sumabay po sa ating commanding prayer. Kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus, instant healing or gradual healing, yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng short video testimony para magpasalamat sa Panginoong Hesukristo, ipamalita po natin ang kanyang kabutihan, ang kagalingang ipinagkaloob po niya sa atin. Amen. Yan, makikibalita po ako sa inyo, mga ka-Bible study. Yung mga nagtatanong, Brother Willie, ano ba ang idea sa 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ? Ano ba yung makikita ron? Pag binasa nyo po ang Bible, makikita nyo po yung idea. Yung 3 taon na namalagi si Jesus Christ sa lupa, yung kanyang ministeryong ginawa para sa mga tao, ano po yon? Pagpapagaling ng may sakit, pagpapakain sa libu-libong mga tao. Tama po. Ilan lang po yon sa mga gagawin pa rin ni Jesus Christ sa 1,000 years. Amen. Sa 1,000 years, walang magugutom doon. Sa mga pinaghaharian ni Jesus Christ, sa mga kumikilala sa Kanya, walang magugutom. Bakit? Kaya nga magpakain ni Jesus Christ ng libu-libong tao eh. Amen. Nagpasample na siya. Diba? Yung mga ginawa niya rito sa lupa, sample yun para sa mga gagawin niya sa 1,000 years. Amen. Sa 1,000 years, mapayapa. Walang kaguluhan, walang giyera. Bakit? Kasi narito ang Kristong Hari ng kapayapaan. Amen. Kaya napakaganda ng 1,000 taon, mga kapatid. Noong araw si Kapedeng, naalala ko siya, dahil dumalon ng pasalamat sa Apalit, napakinggan niya yung mga turo ni Bradley, puro kakilakilabot, puro mga malalagim na pangyayari ang mga nadinig sa Apalit. Sabi ni Kapedeng, ayoko nang mabuhay, ayoko nang makita yung 1,000 years na yan. Pero noong akin nang kinausap si Kapedeng, sabi ko, ganito ka ako 1,000 years, ganyan. Sabi ng Kapedeng, ang ganda pala. Gusto ko dyan, gusto ko yan, sabi ni Kapedeng. Sabi ko, hindi mo lang ako makikita yan, makakasama ka pa. Ha? Makakasama ka pa sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. O kaya nga, yung nagsasabi na si Willie Santiago, duplicate lang ni Brad Eli yan. Yung grupo ni Willie Santiago, duplicate lang ng MCGI. Paanong duplicate? Magkaiba nga kami ng turo naman. Kung duplicate, paano ko natututulan kung duplicate? Di ba? Pagka duplicate, parehas lang ang inyong maririnig sa amin. Magkaiba nga eh. Nagkakaintindihan po. Ayan. Sige po, sa ating mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga, kayo po'y inaanyayahan ko po para sa isang panalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin, magpasalamat sa Panginoong Diyos. Panginoon naming Diyos, Amang banal, nakagalang-galang, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, minsan pa kami po'y lumalapit, Ama, sa iyong luklukan ng biyaya. Sa dugo ni Jesus, tanggapin mo po, Ama, ang aming sa pusong pasasalamat sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin na ngayong umaga, muli po kaming makapag-aral at matuto ng iyong mga banal na salita. Ama, ipagkaloob mo po na ang iyong mga salita ang maingatan namin sa aming mga puso at maging tanglaw po namin, maging gabay po namin sa aming mga pagpapatuloy na paglilingkod sa iyo sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Ama, pagpalain mo po kaming lahat ng mga dumalo at nakinig ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan,
ang mga closet exiters sa MCGI, maging ang aming mga kaaway. Ama, maawa ka po sa bawat isa sa kanila. Iwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Hipuin mo po, Ama, ang kanilang mga puso. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Ama, na ikaw ay kanilang makilala at mapaglingkuran. Ama, ipagkaloob mo po na sila'y makaunawa ng iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, sila'y matawag mo rin at makasama po namin sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Amang banal, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, ang pangangaral ng iyong mga salita sa Facebook Live, sa YouTube Live. Tulungan mo po itong makapagpatuloy. Lakipan mo po ng iyong mga hibala, ng iyong mga pagpapagaling, upang ang iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay. Maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pagangaral, tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, ang lahat ng aming mga kabalisahan, mga problema sa buhay na ito, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala na po namin ang lahat ng aming mga problema. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po amang banal ang mga agarang solusyon sa aming mga problemang pinagdaraanan sa kasalukuyan. Patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit karamdaman, pati ng aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo po, Amang, ipagkaloob ang iyong masaganang pagpapala sa iyong iglesia, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Ama, sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, muli po sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo po ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat. Pakiingatan mo na rin po ang aming mga anak. San man sila naroroon, abutin mo pong palagi ng iyong mapagpalang mga kamay. Huwag mo pong pabayaan ang aming mga anak. Magdilim ang kanilang mga pag-iisip. Maligaw sila ng landas. Ipagkaloob mo po, Ama, na ang aming mga anak ay maakay din po namin at makasama sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, sa umaga pong ito, sumasampalataya kami ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan ay na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa mga ka-Bible study natin na nakasama natin ngayong umaga. Salamat po sa inyong tuloy-tuloy na panalangin, tuloy-tuloy na suporta para po makapagpatuloy po ang gawaing pangangaral dito po sa Facebook at YouTube. Salamat po sa inyong lahat. Paalam na po. God bless po, mga kapatid, mga ka-Bible study.